Mga proyektong nakatuon sa pagpapaunlad ng mga komunidad, mga inisyatiba para sa clean energy at education, at mga pagsisikap upang makahikayat ng mas maraming pamumuhunan para sa bansa. Narito ang mga pangunahing kaganapan sa nagdaang linggo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Noong July 13, nagtungo ang Pangulo sa Camiguin upang inspeksyonin ang Benoni Port Operations Building at Port Lightcraft Landing. Layunin ng mga proyektong ito na gawing mas komportable, ligtas at mas maayos ang pagbiyahe ng mga pasahero pati ng mga lokal na produkto kasabay ng pagpapalakas ng konektibidad at pag-unlad ng lalawigan. Pinangunahan din ng Pangulo ang Bawat Bayan Makikinabang program sa Camiguin kung saan muling binigyan diin ang paghahatid ng mga programa at proyektong naglalayong mapabuti ang buhay ng mga Pilipino sa mga pamayanan. Binisita rin niya ang Camiguin General Hospital upang inspeksyonin ang mga pasilidad at serbisyong pangkalusugan para sa mga residente ng lalawigan. Sa parehong araw, tinanggap ng Pangulo sa Malacanang si Filipino tennis sensation Alex Ayala para sa isang homecoming reception. Kinilala ng Pangulo ang mga naging tagumpay ni Alex at ang pagiging inspirasyon niya sa mga kabataang Pilipino. Noong July 14, pinangunahan ni Pangulong Marcos Jr. ang inaugurasyon ng M-Terra Solar Phase 1 sa Nueva Ecija. Isa ito sa mga hakbang ng pamahalaan upang palakasin ang clean energy sector at suportahan ang unti-unting paglipat ng bansa tungo sa cleaner and sustainable energy resources. Nagtungo rin ng Pangulo sa National Academy of Sports Learning Center sa New Clark City, Tarlac. Binigyang halaga rito ang paghubog sa potensyal ng mga kabataang atleta habang patuloy na tinitiyak ang kalidad ng kanilang edukasyon. Noong July 15 naman, bumiyahe si Pangulong Marcos Jr. sa Singapore para sa isang working visit. Nakipagpulong siya kay Prime Minister Lawrence Wong para paigtingin pa ang ugnayan ng dalawang bansa at palakasin ang kooperasyon sa iba't ibang sektor. Nagsagawa rin ng business meetings ang Pangulo sa executives ng mga nangungunang kumpanya at organisasyon sa rehiyon. Sa ikalawang araw ng kanyang pagbisita, nakipagpulong ang Pangulo sa iba't ibang investors at business executives. Layunin ng mga pagpupulong na ito na makahikayat ng mas maraming pamumuhunan at makalika ng mas maraming oportunidad para sa mga Pilipino. At sa pagtatapos ng linggo, pinangunahan ng Pangulo ang commencement exercises ng Philippine Merchant Marine Academy sa lighirang class of 2026. Binigyan diin niya ang mahalagang papel ng bagong graduates sa pagpapaunlad ng maritime industry at sa paglilingkod sa bansa.